Pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, silipin naman natin si Monica Verallo na nasa Barangay Kaunlaran, Quezon City, sakay po ng one and only the Philippines ang ating radio mobile booth. Monica! Morning, morning! Veronica. Salamat, Angela. Good Yeah. morning! Morning! Ayan, good morning ulit sa inyo. At tulad nga na nasabi mo, no, sa pagpapatuloy ng ating ikonsulta mo, nandito tayo sa Barangay Kaunlaran, Cubao. At meron tayong kasamang dalawang kasambahay ngayon. Actually, mag-mommy itong ating kasama. Good morning po. Ayan, kasama natin si Mommy Olivia Lazarte at ang kanyang napakagandang anak na si Anne Sherina Lazarte. So, unahin muna natin si Mommy Sherina, ha? Ito si konting background lang, guys. Si Mommy Sherina, meron siyang legal concern kasi siya rin ang, if I'm not mistaken, kayo po ang barangay secretary, ano? Ayan, tapos sabi niya, meron daw kasi mga lumalapit sa kanila, sa barangay nila, na mga condo owners po, ano, at meron nga daw kinukonsulta. At para malaman yan, Mommy, ikonsulta mo na. Magandang umaga po. Bali, ang ikakonsulta ko lang po yun tungkol sa mga unit owners na problema po sila since hindi pa daw po sila nakakapagbuo ng association nila. Tinatanong nila kung saan sila pwedeng lumapit tungkol dun sa mga concerns nila kasi yung developer daw, nilalapitan naman nila, hindi sila pinapansin despite the fact na marami na po sila mga sulat, tsaka emails with concerns dun sa mga parking slots nila at tsaka yung na-mention nila na may mga gustong magtaas ng monthly dues nila wherein hindi pa naman daw sila nakokonsulta, hindi pa nakokonsulta yung mga unit owners, saan po sila the best na lumapit aside from sa barangay po. Kasi since sa barangay po kasi, pag sa mga associations na ganyan, hindi po kasi nasasakupan ng katarungang pambarangay. Saan po kaya sila pwedeng i-refer na the best na office na pwede po nilang pagtanungan? Yes, ang pwedeng lapitan, Mang Olivia, Miss Olivia, is yung HLURB, no? Sila po ang nangangasiwa sa mga pagtatayo ng subdivision na developments, and at the same time also they oversee yung pag-create ng mga association, no? Condominium associations. So, yun po ang pwede pong puntahan ng mga residente para humingi ng guidance kung paano magtayo ng isang condominium association. Alam mo, kung dagdag ko lang, no, Nanay Olivia, kapag natapos na kasi yung development, nakalagay sa Condominium Act of the Philippines, kapag tapos na po yung development ay isang condominium at na-turn over na yung mga titulo ng lupa or yung possession nung condominium units doon po sa mga bumili, kailangan na po na magkaroon na po ng condominium corporation o association. So ngayon, kailangan po magsama-sama po yung mga may-ari po ng condominium dyan kasi parang mangyayari yung dami ng kanilang interest o shares doon sa condominium corporation ay kapareho nung dami o yung sukat ng kanilang loop o yung unit nila. So kapag mas malaki yung unit, mas malaki yung share niya. So ganun yung mangyayari doon sa condominium corporation. So kailangan yan iparegister sa Securities and Exchange Commission, tapos kailangan mag-appoint din ng mga officers, at least 5 yung tao na dapat parte ng condominium corporation. Usually, pinapasinayaan yan o tinutulungan yan ng developer. Pero kung wala pong gagawin yon, yung developer sa ganon at hindi nakikipag-cooperate po, tama pong yung sinabi ni Congressman Erin Tanyada na kailangan pong dumulog tayo sa Housing Land Use and Regulatory Board or HLURB.